Mga sanggol na iniwan sa terminal ng bus, sa bakanting lote at sa kalsada, tinutukan ng resibo ang mga kasong ito ng pag-abandona sa mga musmos na walang kamuwang-muwang. Ang isa sa mga sanggol, mapalad na nabuhay at nasa kalinga na ng isang bagong pamilya. Paano nga ba mapapanagot ang mga magulang ng mga batang iniluwal at basta na lamang iniwan? Madaling araw ng March 3 sa isang kalsada sa Makati City, makikita sa CCTV footage ang isang itim na sasakyan na pumarada sa gilid ng kalsada. Maya-maya pa, bumaba sa sasakyan ang inihinalang magkasintakan. Sumunod namang makikita ang babae na tila nakaupo sa kalsada. Si ate, nanganganak na pala. Kahit na may dumaan na isang lalaki, patuloy pa rin sa pagluluwal ng sanggol ng babae. Ilang saglit pa, mabilis ang sumakay ang magkasintakan sa sasakyan. At ang sanggol na iniluwal ng babae, iniwan lang sa kalsada at pakailang ulit pang sinubukang sagasaan. Nahanap ng resibo ang lalaking nakasaksi sa insidente. Ang sanggol na iniluwal sa kalsada hindi na humihinga at wala na raw buhay. Ayon sa Makati City Police, patuloy nilang iniimbestigahan ang insidente. Sa ngayon po, nakalaya po sila at hindi naman po sila nakakulong. At ang kaso na lang po ay maghaharap na lang po sa Prosecutor's Office ng Makati para sa preliminary investigation ng kasong sinampa ng Makati Police Station po. Yung investigador po, siya po ang tumayong nominal complainant dahil ito po ay isang public crime. Ang pinail po namin na kaso ay intentional abortion po. Ito po ay may kulong ng life imprisonment habang buhay po ang maximum penalty at hanggang aresto mayor na may kulong ng maximum ng 6 na taon hanggang 8 taon na kulong. Nasa isang funeraria sa Pasay City ang mga labi ng sanggol at hanggang ngayon, wala pa rin daw kumukuha rito. Ang iniwang sanggol sa Makati City, hindi nalalayo sa malagim na sinapit ng isang bata sa Quezon City. Wala na rin buhay ang isang sanggol nang matagpuan ng mga tauhan ng isang bus terminal noong October 23. Pinaintulutan po tayo ng pamunuan ng bus terminal para masilip yung mga kuha ng kanilang security camera dito po sa loob ng kanilang garahe. At lumalabas sa mga ebidensyang hawak na rin ng Quezon City Police District. Natukoy nila ang isang babae at isang lalaking posible na nasa likod ng karumaldumal na krimen na ito. Alas 2 ng hapon, kapansin-pansin ang isang babae at lalaki na naglalakad papasok ng bus terminal. Bandang alas 2 ng hapon, pumasok sa banyo ang dalawa. Makikita na nakapulang jacket ang babae at ang lalaki naman ay naka-t-shirt na black at may hawak na puting damit. Paglabas ng banyo, makikitang may nakabalot sa puting t-shirt na hawak ang babae. Pasado alas 3 ng hapon, sa timestamp ng CCTV camera ng bus terminal, pumasok ang babae sa female comfort room ng bus terminal. Naiwan po yung lalaki rito. At tumigit kumulang, makaraan ang 30 minuto, lumabas na po yung babae, inescortan siya nung lalaki patungong ho doon sa likuran ng garahe ng mga bus na ito na tinutumbok ko sa aking paglalakad. At kung inyong mapapansin, doon po sa kuha ng CCTV, magkakaiba na yung suot ng babae at ng lalaki. Yung lalaki at babae po na yan, yung babae naka-hood na kulay pink. Yung lalaki naman nakakulay brown. So pumasok ko, ikaw nyo, manager, 2:38. 2:38 ng hapon. Oras lalabas yung babae na yan. 4:10. Alas 4 ages. Alas 4 na po na ano. Mga kalahating oras po pala nasa loob ng sa paliguran. Opo. Okay.
mapuputol po yung kuha ng CCTV mula ko sa camera na yon. At ang binabanggit sa atin, alinsunod sa investigasyon, dito ho nagpunta yung babae at lalaki. Dito, manager. Dito mismo. Dito po, sa Tapos, part. saan nung iniwan yung bata? Dito po iniwanan yung bata sa part po na to. So, Ito po tabi ho ng mga basurahan? Opo, nakabalot po ng telang puti. Inireport sa Cubao Police Station 7 ang nangyari. Nang matunto ng kinaroroonan na magkasintahan, nakipag-ugnayan sila sa mga pulis ng Nueva Ecija. Mula Cubao Police Station 7, nagtungo ang mga otoridad sa Peñaranda, Nueva Ecija sa pag-asang madakip ang dalawa. Natuntun sila ng mga otoridad sa kanilang takanan. Sa pagkakahuli sa dalawa, dinala ang lalaki sa Camp Karingal. Sinubukan ng resibo na makapanayam si alias Randy, ang sinasabing ama ng sanggol na iniwan sa bus terminal. Sir, kasi nakita daw sa CCTV pag ano niyo po, pag iba po ng sanggol niyo. Ano po ba sabi niyo, sir? Sir, kamusta ka naman, sir, ngayon? Sinampahan siya ng kasong infanticide o paglabag sa RA 7659, Article 255 ng Revised Penal Code. Parehas po silang pwede nating masampahan ng kaukulang reklamo ng infanticide. Ang infanticide po is killing of a child not more than 72 hours or 3 days. Samantala, hindi idinetine sa Camp Karingal ang ina ng sanggol dahil isa pala siyang menor de edad. Dinala siya sa isang shelter at kasalukuyang nasa pangangalaga ng mga social worker ng Quezon City. Makalipas ang 7 buwan, nailipat na sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payata si alias Randy at patuloy siyang humaharap sa mga pagdinig para sa kasong infanticide. Kung sakaling mapatunayang nagkasala, maaari siyang makulong ng 6 hanggang 12 taon habang ang menor de edad na ina ng namatay na sanggol patuloy pa rin dumaraan sa intervention at rehabilitation. Sa isang masukal na barangay naman sa bayan po ng Makilala sa North Cotabato, isang sanggol din ang inabandona, buhay, at kung inyong maririnig sa video, umaatungal pa ko ng iyak. Sa isang viral video, makikita ang mga residenteng nagkukumpulan sa isang bakanting lote sa Makilala, North Cotabato. Hinahanap nila kung saan ang gagaling ang iyak na kanilang naririnig. Pero nang kanilang lapitan, natuklasan nila na isa pala itong sanggol. Suy, bata! May bata! May bata! May gabi, iragsan lang. Agad daw rumesponde ang barangay at dinala ang sanggol sa kanilang rural health unit. Kinumusta ng resibo ang bata. By grace of the Lord, okay po, generally well po talaga si baby. Andyan po siya ngayon sa pangangalaga ng ating mga midwives sa rural health unit natin sa Makilala. Nakausap na rin daw ng social workers ang ina ng sanggol. Ang nasabi niya lang, parang lito talaga siya. Hindi niya na alam kung anong gagawin niya. According sa account niya, may boyfriend siya. Tapos yun na nga, nagkahiwalay sila. Tsaka hindi din daw alam ng boyfriend niya na ayun, nabuntis siya. Yung neglect na ginawa niya, pag-abandon niya dun sa bata sa isang high-risk na lugar talaga for the baby. This is in violation of our Republic Act 7610. Makalipas ang mahigit kalahating taon, isang magandang balita ang hatid ng Makilala North Cotabato MSWDO. Nasa mabuti na raw na kalagayan ang sanggol matapos kupkupin ng isang pamilya. Nagkaroon na rin ng pagkakakilanlan ng bata sa kamay ng bago niyang mga magulang. Sa ilalim ng Article 276 ng Revised Penal Code o Abandoning a Minor, mahigpit na ipinagbabawal sa batas ang pag-abandona ng mga magulang o guardian sa kanilang mga anak. Pero higit na ipinagbabawal ng batas ang pagkitil sa buhay ng mga sanggol na walang kamuang-muang anuman ang dahilan. Dahil ang mga karapatan ng mga anghel na mabuhay at magkaroon ng maayos na tahanan, nariyan na bago pa man sila isilang.